Welcome sa Cluster Recap. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pelikulang The Notebook na ipinalabas noong 2004. Simulan na natin ang kwento. Sa isang modernong panahon ng nursing home, ang matandang Duke ay nagbabasa ng isang romantikong kwento mula sa isang notebook sa isang babaeng pasyente. Noong 1940 sa isang carnival sa Seabrook Island, South Carolina, nakita ng manggagawa ng lumber mill na si Noah ang dalagang tagapagmana na si Allison Hamilton na naroon para magbakasyon kasama ang mga magulang. Na-love at first sight ito sa dalaga, kaya gumawa siya ng paraan upang makilala ito. Sabi ni Finn, ang kaibigan ni Noah, na lalabas daw sila at para manood ng sine, kasama ang kanyang girlfriend at si Ali. Doon nagsimula nang makilala ni Ali si Noah, at doon din nagsimula ang kanilang palagayan ng loob. Isang gabi nakilala ni Ali ang ama ni Noah, na si Frank Callan, na agad niyang nakapalagayan ng loob. Gayunpaman, nang makilala ni Noah ang kanyang mga magulang, hindi sila pumayag at tutol ito sa kanilang relasyon. Nang gabing iyon, dinala ni Noah si Ali sa abandonadong Windsor Plantation, na sinasabi sa kanya na bibilhin niya ito para sa kanila balang araw. Nanatili sila doon hanggang sa sumapit ang gabi. Nang kinalaunan, dumating si Finn, ng kaibigan ni Noah, na nagbabala sa kanila na nagpatawag na ng pulis ang mga magulang ni Ali para hanapin kung nasan si Ali. Nang bumalik sina Ali at Noah sa mansyon ng kanyang mga magulang, nilinaw ni Anne, ina ni Ali, na tutol sila sa kanilang relasyon at kaya pinagbabawalan siyang makipagkita kay Noah. Umalis si Noah at sumunod si Ali. Nagtalo sila at pagbigla-bigla siyang nakipaghiwalay sa kanya at agad ditong pinagsisihan. Kinaumagahan, inanunsyo ni Anne na babalik na sila sa Charleston at agad na nagtungo si Ali sa lumber mill para hanapin si Noah at para humingi ng tawad. Ngunit hindi ito nagtagumpay, kaya hiniling niya kay Finn na sabihin niya kay Noah na mahal niya si Noah at ibigay ang address para makapagpadala siya ng liham. Nang makuha niya ang mensahe, nagmamadaling pumunta si Noah kay Ali, ngunit hindi niya ito naabutan. Nakita niyang nakalak ang gate ng kanilang mansyon. Sinusulatan ni Noah si Ali araw-araw sa loob ng 365 days, ngunit lihim na hinaharang ng ina ni Ali ang mga liham ni Noah. Huminto siya sa pagsusulat at nagdesisyon siya na magpatuloy sa kanyang buhay. Si Noah at si Finn ay pumasok sa pagiging sundalo at lumaban sa giyera ng Bulge kung saan napatay si Finn. Si Ali ay volunteer nurse sa isang ospital para sa mga sugatang sundalo. Doon niya nakilala si Captain Lon Hammond Jr., isang batang abogado. Naging magkasintahan sila at sa pagkaraan ng ilang taon, nagpropose si Lon ng kasal at agad naman umuo si Ali at siyang ikinatuwa ng mga magulang ni Ali. Bumalik si Noah mula sa digmaan nang magkita sila ng kanyang ama at agad binalita kay Noah na ibinenta na niya ang kanilang tahanan upang mabili na ni Noah ang Windsor Plantation. Kinumbisi niya ang kanyang sarili na kung maayos niya ito, babalikan siya ni Ali. Habang sinusukat ni Ali ang kanyang damit na pangkasal, nakita niya ang isang larawan sa pahayagan si Noah na nakatayo sa harap ng inayos na bahay at bigla siyang nahimatay. Madaling bumalik ang damdamin ni Ali para kay Noah, kaya hiniling niya kay Lon na mag-solo trip siya bago ang kasal. Pagbalik sa Seabrook, nakita niya si Noah na nakatira sa kanilang pangarap na bahay, at ang tanong ni Ali, bakit hindi siya nagpadala ng liham? Sinabi ni Noah kay Ali na nagpapadala siya araw-araw sa loob ng isang taon, at doon nila napagtanto na lihim na pagharang ng kanyang ina, kaya hindi niya ito nakukuha. Pagkalipas ng mga araw, pinuntahan ni Anne si Ali para sabihin na dumating na si Lon sa Seabrook. Ikinuwento din niya kay Ali, minsan ay nagmahal din siya ng isang binatang taga Seabrook at inisip niya kung paano nagbago ang kanilang buhay kung iba ang pinili niya. Pagkatapos ibinigay niya ang mga liham kay Ali at sinabi ni Anne na pumili siya ng tama. Nagtalo sina Noah at Ali at sinabi ni Noah sa kanya na magdesisyon kung ano-anong gusto niya. Nagmamanehang pabalik sa kanyang hotel si Ali, humihikbi at nalilito. Pinagtapat ang kanyang pagtataksil kay Lon. Bagamat gusto niya pa rin ipagpatuloy ang kanilang relasyon, nagsabi si Lon na kahit mahal niya si Ali, papalayaan niya ito at sundin ang kanyang puso. Sinunod ni Ali ang kanyang puso at bumalik kay Noah. Sa kasalukuyan, si Ali ngayon ay dumaranas ng demensya. Si Duke ay pinahayag na si Noah na gumagamit ng isang pseudonym upang hindi siya magulat sa kanyang disoriented na kalagayan. Ang journal na binasa niya kay Ali ay sinulat niya sa mga unang yugto ng kanyang karamdaman na nagdidetalye ng kanilang pag-iibigan at buhay magkasama upang matulungan niya itong bumalik sa kanya.
Tinupad ni Noah ang pangako na babasahin ito sa kanya halos araw-araw. Tinanong ni Ali si Noah kung ano ang nangyari sa dulo ng kwento at sinenyasan siya ni Noah na alam na niya kung ano ang mangyayari. Saglit siyang nakilala at naalala ni Ali. Tinanong niya kung gaano katagal bago siya makalimutan muli at sinabi sa kanya ni Doc na 5 minuto. Sumasayaw sila sa kanilang kanta, I'll Be Seeing You, at nagtanong siya tungkol sa kanilang mga anak. Gayunpaman, ang demensya ni Ali ay mabilis na nanambalik at siya ay nataranta nang makita niya ang isang estranghero na kasayaw niya. Siya ay agad na tinurukan ng pampakalma upang kontrolin ang kanyang histerya. Inatake sa puso si Doc at ginagamot siya sa nursing home, habang dinala naman si Ali sa dementia ward. Nang gumaling si Doc ay naglakad-lakad ito papunta sa silid ni Ali. Nakita niya ang nurse at sinabi niya dito gusto niyang makita si Ali. Si Doc ay pumasok sa silid ni Ali ng gabing iyon at agad naman itong nakilala ni Ali. Naghalikan sila at nakatulog magkahawak ang kamay. Natapos ang kwento nang pumasok ang nurse kinaumagahan sa silid ni Ali at nang makitang magkahawak ang kanilang mga kamay habang pareho silang namatay nang matiwasay sa kanilang pagtulog. Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, please like and share and please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento.